Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. So komentaryon lang po natin itong bago namang akusasyon bagong narinig di umano ni Toby Chanco na regarding na kung paano pagalitan si Martin Romualdez mga kababayan ni BBM. At ang yung bagong labas na video ngayon ni Saldico na regarding doon sa pag-insert ni Sandro Marcos ng 50 billion a year mga kababayan. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Kasi ayaw na nila ng manok, gusto na nila ng baboy. Bakit ko po nasabing ayaw nila ng manok? Kasi ang manok, milyon lang. Ang baboy po, bilyon. Yan po ang gusto na nila ngayon. Baboy na lang para bilyon-bilyon pera. Ang kanilang iuwi sa kanilang mga tahanan, mga kababayan. Ay mayroon tayong presidente na inakusahan ng kanyang kapatid na isa umanong, di umano, ayon kay Amy Marcos na isang drug addict. Kasama ng kanyang buong pamilya. Lahat sila involved sa drugs. At mayroon din tayong presidente na inakusahan di umano ni Saldico na nag-utos na mag-insert ng 100 billion doon sa budget at mayroon pang SOP na 56 billion di umano ayon ni Saldico, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito. Inakusahan na ng kapatid ng drug addict ang buong pamilyang Marcos. Mahilig pa mag-insert na mangawat ng pera ng bayan, pati ang anak, at ang nakakasama ng loob dito, pati loyalistang tanga, at ang mga yellow pink, hayaan na lang daw matapos ang termino ni BBM na umupo sa palasyo, na payag sila na ang mamumuno sa atin, ayon kay Amy, na drug addict si BBM at ang kanyang pamilya, at ang ayon naman kay Saldico di umano na nag-insert na 100 billion at may SOP na 56 billion mga kababayan. Payag po ang mga yellow pink ng ganyan. Wag lang daw si BP Sara ang upo sa palasyo. Yan ang mga baliktad na mga utak kulangot mga kababayan. Karamihan sa mga dilawan, mga makakaliwang grupo, mga utak kulangot kayo lahat. Bakit? Payag kayo na mamuno sa inyo isang inaakusahan di umano ng kapatid na drug addict at inaakusahan di umano ni Saldico na nag-insert na 100 billion at may SOP pa na 56 billion, pati si Sandro Marcos may insertion taon-taon na 50 billion. Payag kayo dyan o nakikinabang kayo dyan, mga kababayan? Pakinggan muna natin itong favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag, Marcos bangag. Yan po ang favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So pakinggan lang po natin itong ano naman ni Toby Chanco na sa harap niya mismo pinagalitan si Martin Romualdez ni BBM, mga kababayan. Pakinggan lang po natin. Bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Yun ang bungad. Yun yung opening statement nung pag-upong nung November 24. Tsaka pa lang niya sinabi na sobra na kayo. Lahat ng pera kinukuha niya. Pero yan yung opening statement niya. Yan yung unang-unang sinabi niya
na hindi ko dinidisclose kasi sabi ko napaka sakit ng mga salita, di ba? Ibig sabihin, ang unang isip ko, ulitin ko, papagalitan mo pala to, bakit sinama mo pa ako dito? So yun. So kaya makikita mo puro sabi, 'di ba? Sabi ni Pangulo. And ang daming instances na kahit dito Yung mga kababayan, kayo ba naniniwala dito sa sinasabi ni Saldico? Ni Tubi Chanco, mga kababayan? Hindi kaya siya nag-abogado na naman kay BBM nito? Bakit? Sa harap niya mismo, ginanon, di umano, si Martin Romualdez at saka si Saldico ni BBM. Hindi ba siya nagtaka? Bakit nyo lang kayang gawin ni BBM sa kanila? Bakit hindi niya tinanggal sa pagka-speaker? At tinanggal si Saldico sa pagka-chairman ng appropriation nung panahon na yun, mga kababayan. Pinagalitan lang ng presidente. Samantala, ang sinasabi niya, gaano ba karaming bahay, gaano karami bang kakainin yung kabyar, gaano ba karaming bibilhin nyo na Ferrari, inubos nyo na ang pera ng bayan. Yun lang ang kayang gawin ng presidente. Pera po ng bayan ang pinag-uusapan dito, Mr. Tubi Chanco. Hindi kaya ikaw nag-aabogado lang kay BBM para iligtas lang siya rito at may aturo yung dalawa? Mr. Tubi Chanco? Kasi nga po, bakit hindi niya tinanggal si Martin Romualdez sa pagka-speaker at hindi niya hinuli at pinakulong niya? Pwede niyang gawin yun. Kasi bakit? Alam niya di umano eh. Pero bakit hindi ginawa ng presidente? Yun ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Kasi bakit? Ang halaki ho ng influensya ng presidente. Nung sinabi niya lang yun kay Martin Romualdez, ibig sabihin, alam ni president ang nangyayari sa lower house. Pero bakit hindi niya tinanggal sa pagka-speaker? Bakit hindi niya tinanggal si Saldico sa pagka-chairman ng appropriation? At hinayaan lang din ni Tubi Chanco. Ba't hindi ka nag-file ng motion doon sa Kongreso na tanggalin si Martin Romualdez sa pagka-speaker? Mahirap po maniwala dito, mga kababayan. Kasi ang tinitingin ko dito, parang pilit lang nililigtas ni Tubi Chanco si BBM sa sitwasyon ng panahon na ito. Yun lang ang kayang gawin ni Presidente Marcos na pagalitan sa harap niya ang dalawa. Ba't hindi nyo tinanggal? Alam nyo naman pala na bilyong-bilyong pera na ang kinukuha sa bayan pero wala kayong ginawa. Pinagalitan nyo lang na parang bata. Mga kababayan? Yun ang nakakalungkot dito. Kasi nga po, tingin ko dito, mga kababayan, nag-aabogado lang po ito, si Tubi Chanco. Hindi po ito formal na na depensa ni BBM. Para din po itong si Lacson na nag-aabogado kay BBM. Di ba po, mga kababayan? Pakinggan lang din po natin itong isa namang report ni Saldico regarding naman po doon sa pagkakadawit ni Sando Marcos, mga kababayan. Pakinggan lang po natin ito. Mainit na balita, idinawit din ni dating Congressman Zaldico si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa mga insertions umano sa national budget. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Sabi ni Ko sa panibagong video na kanyang ibinahagi sa kanyang social media kaninang umaga. Yan, mga kababayan, ito ang matitigas talaga ang mukha nito, mga Marcos talaga. Kasama na yung anak, mga kababayan. Matindi. Pati anak, sumama na sa pagkawat ng pera ng bayan, mga kababayan. Ayaw na talaga nila ng manok. Gusto na nila ng baboy. Bakit?
Ang manok po kasi milyon lang. Ang gusto nila, bilyon, baboy. Kaya mga baboy talaga mga ugali nito, mga hayop na ito, mga kababayan. Walang awa. Hindi naman sila naawa doon sa mga nagkandamatay doon sa Cebu, mga kababayan. Nawala ng mga ari-arian, nawala ng mga mahal sa buhay, naubos ang mga piggery na lumutang ang mga baboy sa baha. Ngayon, sila, bilyong-bilyong pera ang inuwi sa kanilang mga tahanan, mga kababayan. At taon-taon pa, di umano, ayon kay Saldico. Di ba, mga kababayan? Nakakalungkot man. At meron pa tayong isang congressman na nag-aabogado na naman kay BBM. Ang kaya niya lang gawin, pagalitan si Martin Romualdez at saka si Saldico. Ba't hindi mo pinahuli, Mr. President? Di ba po? Balikan lang po natin itong ni Tubi Chanco, mga kababayan. Siningit ko lang po yun kay Saldico. Pakinggan lang po natin ito, mga kababayan. Tuloy lang Yung natin. sa Congress, palagi niya, kaya minsan nagtatalo kami. Hindi ko sinasabi niya, pag nag-uutos siya, hindi ko naman ito gagawin kung walang utos sa taas eh. Ako naman, ang sinasagot ko nun, kaya hindi kami nagkakasundo sometimes in the... Kung pansinin mo, hindi niya nasagot yung sinasabi. Kasi nga, hindi naman po talaga maglalakas ng loob si Saldico na mag-insert nang hindi alam sa taas. Ay, ba't hindi niya kinumpronta ang presidente? Mr. President, sa harapan ko, pinagalitan mo yung dalawa. Ang sinasabi pala, ikaw pala ang nito. Nag-utos sa kanila. Di ba, Mr. Tubi Chanco? Ba't hindi mo binalikan kagad ang presidente nung panahon na yun? Di ba po? Kasi ayon mismo sa'yo pinagalitan ka. Ay, nung nagtatalo kayo doon sa Kongreso, bakit hindi mo sinabi kagad kay presidente yan? Na, Mr. President, nag-insert na naman sila. Alam mo daw yun. Ba't hindi mo tinanong dyan ang presidente? Yun ang nakakalungkot dito. Kasi nga, malabo hong maniwala dito. Hindi, mahirap pong paniwalaan to, mga kababayan. Napakahirap pong maniwala sa ganitong mga akusasyon. Kasi nga po, alam naman po natin na ang asawa nito, pinsan din nila Romualdez at saka Marcos. Di ba po, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot lang isipin dito, mga kababayan. Na imbis na ayusin ang problema, pinababayaan lang nila. At parang bata lang na pinapagalitan yung dalawa, di umano ni BBM, wala man lang siyang aksyon. Kung talagang hindi sangkot si BBM dito, dapat hinuli niya na si Martin Romualdez at Saldico at tinanggalan sa pagka-speaker, pati chairman ni Saldico sa appropriation. Yung dapat ang unang-unang gawin ng isang presidente, para lang mapatunayan niya na hindi siya involved dito, ay hindi, hinayaan niya lang eh. At sabi pa mismo ni Tubi Chanco, nagtalo-talo sila dun sa Kongreso dahil pinagalitan nga sila sa harap niya at ang sabi naman ni Saldico sa kanya, alam naman ng taas to eh. So, bakit hindi niya agad kinupunta ang presidente? Tungkol sa bagay na sinasabi ni Saldico na alam ng taas. Kaya mahirap pong maniwala dito. Nag-aabogado lang po ito na pilit po nilang inililis kay BBM ang ilalalayo ang isyo. At hindi tayo magugulat nito balang araw sa darating na panahon. Baka bumaliktad si Martin Romualdez at idiin si BBM dito. Yun po, ang abangan natin na susunod na kabanata, mga kababayan. Okay, di ba mga kababayan? Hindi po malayong mangyari yan. Talaga pong lalabas mangyayari po yan. Kasi ang nag-akusa kay Saldico ay kay Martin Romualdez, si Saldico at kay BBM. Ngayon, kung paano kung mag-connives yung dalawa, na idiin nila lalo si BBM, di malilintikan na, solo flight na lang si BBM. Di ba po? Hindi ho malayong mangyari yan, mga kababayan. Mangyayari po yan. Maniwala po kayo sa akin. Mayroon naman pong tao sa taas ng langit na nakatingin sa lahat sa ating ginagawa. Diba po, mga kababayan? O hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Palambing naman po ng subscribe nyo, mga kababayan. Para lang po sa mga batang may autism na tinutulungan ko po. Kasi meron po akong isang apo na may autism. Meron po siyang mga classes sa kanyang school na nangangailangan po kasi ng therapy, mga kababayan. Hanggang dito na lang po.
God save the Philippines.